So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, wala na pong kawala dito si Digong. Kasi pinablik po ni Congressman Ace Barbers yung kanyang invitation para po umattend siya sa Quadcom. Kasi ang point dito mga kababayan, no, yung palusot ni Digong dito, hindi daw niya natatanggap yung invitation sa Quadcom. Samantalang matagal na po siyang ini-invite. So ngayon, ang ginawa ngayon ni Congressman Ace Barbers, pinablik niya na po para wala na pong kawala. At saka mga ka-streetwise, no, tinatanggi ngayon ni Duterte yung tungkol sa reward money. So hindi daw totoo yun. Kasi pinapakaan niya lang daw po sa restaurant yung mga pulis kapag meron daw po silang nagagawang maganda regarding sa drug war, yung mga pulis. Pero iba po yung nakita natin kasi po meron na pong Facebook nung 2016. At nakikita po natin sa post ng mga balita ng mga mainstream media po noong 2016 na talagang nag-declare po talaga si Duterte, si Digong ng reward money doon po sa mga sangkot sa tokhang. Okay. So para makuha natin yung narrative po ng content na to, ito pakita ko sa inyo, no. So ito yung palusot ngayon ni Digong. So ano natin, napakita natin dito. Sabi ni Duterte, balita ito kahapon. So ex-President Duterte denies cash reward in drug war. So tinatanggi niya na. Okay? So sabi niya dito, okay, this Facebook candidate pala ito sa baba. Former President Rodrigo Duterte has denied allegations, di ba, that a reward system was in place during his administration controversial campaign against illegal drugs. So hindi daw totoo 'yon. So sabi niya pa dito, okay, the former president's remarks in response to retired police colonel Riina Garma allegation that policemen were rewarded with as much as 1 million per kill under the Davao template for the nationwide war on drugs. Di ba? So ito nakuha itong balita na to sa SMNI. So ano ba, pakita ba natin yung balita? Hindi, wag muna yan. So ngayon mga kababayan, actually madali lang naman hanapin yan sa Facebook. So noong 2016 to, makita nyo naman, no, ito balita ito sa UNTV. So 2016 yan. June 2, 2016. Sabi dito, no, President-elect Rodrigo Duterte is willing to reward members of the Philippine National Police for anyone from the armed forces of the Philippines who could capture or eliminate drug pusher and drug lords. So, nasa history po ng balita ito. So, merong reward money talaga. So, anong tinatanggi mo dyan, Digong? So, meron pa yan dito. Sabi niya pa dito. Ito naman, August 29, 2016 naman. President Rudy Duterte is willing to give 2 million reward for the capture of policemen involved in illegal drug trade. So alam nyo kung anong masama dito mga kababayan, kapwa polis po nagpapatayan noong panahon po ng tokhang. So paano natin malalaman na talagang sangkot sa droga ang isang polis kung pinapatay na nga po ng kapwa polis? Kasi ano to dalawa yung posibleng mangyari dito posibleng pinapatay yung polis dahil sangkot sa droga or pinapatay yung polis ng kapwa polis dahil ayaw sumunod sa EGK ni Duterte. 'Di ba? Ayan, no? So, merong reward system talaga, Digong. So, meron pa yan dito. Sabi pa dito, oh. Ito naman, nabalitan naman ito, August 29 din, oh. Duterte inclined 2 million pesos reward for the capture of each ninja cop, no? Or one that protects drug syndicates. Ayan, no? So, may 2 million na. O, tapos meron pa yan dito, kala nyo tapos na, oh, June 5, 2016. May June. So, ito, kakaupo pa lang ito ni Duterte. Kakaupo niya pa lang ba? May June. Ay, hindi pa pala. Hindi pa siya umuupo nito kasi June 30 yung transition, di ba? So, hindi pa siya umuupo. So, President-elect Rudy Duterte urged the public to join his anti-crime crackdown, offering people huge bounties for killing drug dealers. So, alam niyo kung anong delikado dito mga kababayan, pati po mga sibilyan na tao ay sinabihan ni Digong na pumatay ng adik. At may reward. So, dito po mauuso yung mga vigilante. Di ba nagets nyo mga kababayan? So ngayon, ito, actually merong report dito from, ito. Yan. From UNTV, hindi, SMNI pala to, SMNI. So ito, pakinggan natin to, sige. Handang humarap sa pagdinig ng Quadcom sa Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho.
So ayan na, so binanggit niya na dito, so handa daw pong humarap si Digong sa Quadcom. No, di ba? ito lang, matagal na po siyang ini-invite. Hindi lang po kasi pinapublic yung invitation kay Duterte kasi kahit naman papaano ay nirerespeto pa po siya ng mga congressman. Ang problema ni Duterte, nagyabang na hindi naman ako ini-invite kaya hindi ako pumupunta. So ngayon, nakapublic na yung invitation. Mamaya pakita ko yung invitation mamaya, no? So continue muna natin to, sige. I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Handang kumarap sa investigasyon ng Kamara at Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kampanya laban sa iligal na droga ng kanyang administrasyon. Iyon nga lang, wala pa raw itong natatanggap na formal na imbitasyon mula sa Quad Committee sa Kamara na nagsasagawa ngayon ng pagdinig hinggil sa umano'y extrajudicial killing sa war on drugs. Dagdag pa ng dating Pangulo, huwag na raw magpatawag ng kung sino-sinong tao mga ito at siya na lamang daw ang ipatawag dahil siya rin ang idinidiin sa investigasyon. And Ayan na, so ngayon na nagyayabang si Digong, no? Actually, ano to, no? Kung si Sara Duterte po ay merong narcissistic personality disorder, ito naman si Duterte naman, si Digong, mukhang merong merong senyalis naman ng pathological liar. Naniniwala siya sa sarili niyang kasinungalingan. So, di ba? So, continue lang natin. Kasi sabi niya kasi hindi raw siya nakakatanggap eh. Matagal na po siyang ini-invite. Hindi lang siya pumupunta. Kaya, continue nga natin. Para hindi na ako maingay. Sige. because there are many persons already called or about to be called, baka may ibang tao pa mag-ano. Kung ito lang naman, it's all about me, edi ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila. Anya, handa nitong sagutin ang mga katanungan ng mga mambabatas sa naturang issue. Sa mga nagdaang pagdinig, itinuturo ng mga resource person ng Quadcom ang dating Pangulo na umano'y nagpatumba sa mga high-profile inmates na may kinalaman sa iligal na droga. Mayroon din daw ipinatutupad na reward system sa implementasyon ng war on drugs kung saan umaabot umano ng 20,000 piso hanggang 1,000,000 piso. Ang reward depende sa level ng pagkakasangkot sa droga ng maaaresto o mapapatay. Bagay na pinasinungalingan naman mismo ni dating Pangulong Duterte. Walang pulis na papasok sa ganun. Makukulong sila. Why would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Yan ang sinasabi ng reward. Walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward. Paglilinaw pa Okay, tama, napakasinungaling talaga, no? So ngayon, ito pakita ko lang sa inyo, no? So sinasabi niya na walang reward. Ito yung sinabi niya noong 2016, no? Oh, may mga balita po sa mainstream media, ayan, no? Oh, 2016, June 5, President Rodrigo Duterte urged the public to join his anti-crime crackdown, offering a huge bounties. So, reward bounties for killing drug dealers. So, pati mga sibilyan, hinihikayat ni Digong na pumatay po ng tao. O, tapos ito pa. O, Duterte is inclined to place 2 million pesos reward for the capture of each ninja cop or one that protects drug syndicates. 2016 ito. Dokumentado ito, Digong. Dokumentado ito. Oh. Ay, Diyos ko. Buti na lang kamo may internet, no? Kung walang internet, malamang hindi natin nakita tong mga bagay na to, no? Na si Duterte po talaga ay isang pathological liar. Sinungaling talaga to, no? So, continue pa natin, no? Sabi sa inyo, nakakainis to, eh. Sige. Ani Duterte, hindi niya kailanman ipinag-utos sa mga pulis na basta na lamang pumatay ng mga sangkot sa iligal na droga. Ito talaga ang order ko sa kanila. Hanapin mo at arestuhin ninyo kung saan ninyo. Bring them to me. Pero pagka lumaban at nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay ay mapalagay sa alanganin, patayin ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Sakali naman daw na imbitahin dumalo sa pagdinig ng Kamara ang dating Pangulo, ay marami itong sasabihin sa taong bayan. Sa huli, ipinapaubay din ng dating Pangulo sa publiko ang paghusga sa war on drugs ng kanyang administrasyon kung nakatulong ba ito o hindi. Para sa Diyos
Wala, hindi nakatulong, hindi nakatulong. So ngayon mga kababayan, no, ito yung sinasabi ko. So ito na yung invitation. O, di ba? Ngayon, pinablik na ngayon. Pag hindi pumunta si Duterte dito, ibig sabihin, no, sinungaling siya. So, magkakaroon ng hearing sa, kailan ba to? October 22. So, linggo sa Martes. Oh, sabi dito, no, Committees on Dangerous Drug, Public Order and Safety, Human Rights, and Public Accounts Notice of Joint Committee Meeting. So, yan, na pangalan ni Digong. May address pa nga dito. So, yan, no. So, sabi dito, please be informed that the Joint Committee will hold a public hearing in connection with its inquiry in aid of legislation on the date, time, and place indicated hereunder. So, sa Tuesday, di ba? October 22, 9:30 a.m. Di ba? So, in this regard, the Joint Committee respectfully invites you to attend, di ba? The said inquiry to provide valuable insights and shed light on the issues under discussion, particularly on extrajudicial killings. Ewan ko lang kung pupunta si Duterte dito. Ito naka-public na to, ha? Oh. So, tingnan natin kung pupunta siya sa October 22. Tingnan natin. Kapag hindi, edi nang bullshit lang si Duterte dito. Oh, attached herewith is the agenda on the said meeting. Please confirm your attendance to facilitate arrangement for your participation. If you plan to make presentation, submit documents, or have opening statement, please submit the same to the committee secretariat for this preparation. Di ba? Ang galing na. Okay. So, yun mga ka-streetwise, no? So, sa tingin nyo ba, pupunta pa si Duterte sa October 22? So, ngayon, sinungaling po talaga. Kasi napakita ko na po sa inyo, nakailang debangka tayo dito eh, na meron talagang reward system noong panahon po ng Tokhang. Diba? At tandaan natin mga kababayan na yan po talaga ang pinakapunot dulo kung bakit po nauso po yung patayan. Dahil po sa reward system. Kung walang reward system, hindi naman po talaga susunod yung mga pulis na yan na pumatay po ng tao. So, ano to state organized yung EGK po sa Pilipinas nung panahon po ni Duterte. Okay, no? So, yun po mga kababayan. So, kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa mga kasinungalingan ni Digong? Kayo ba, naniniwala ba kayo na si Duterte ay pupunta sa October 22? Tulad nga ng sinabi niya kanina? At kayo, ano masasabi nyo nga dito sa palusot ni Duterte na wala daw pong reward system ang nangyari ng Tokhang? Samantalang nagkalat po sa balita noong 2016 na meron po talaga. Okay. So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, syempre pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So maraming salamat sa inyong lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you. Bye-bye.